dito ni Samuel Martires. Ayan, tingnan ninyo kung anong sasabihin sa kanya rito ni Martires. At wag puro press conference. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boying Remulla. Yan ba? Kasi sabi ni ni Rapi Tulfo, hindi daw sinisisi sa nakaraang administrasyon. Anong ginagawa nyo ngayon? Hindi ba last administration itong itong si Ombudsman? Itong Ombudsman na to, 'di ba? Nakaraang administrasyon yan ng Ombudsman. Bagong administrasyon na ng Ombudsman si Boying, pero sinisisi niya yung nakaraang administrasyon dahil sa mga dinismiss nila. Putya, karapatan ng Ombudsman yung man-dismiss. Trabaho niya yun Tapos kini-question nyo dahil lang hindi akma doon sa hindi akma sa gusto nyong mangyari, na kuryente kayo, bobo kayo dahil hindi kayo nagre-research. Mandaki mo na sa system, i-control F mo lang pala. Control F, makikita mo na yung kaso dismissed. At nakalagay doon kung bakit dismissed yung kaso na yun. At kung halimbawa yung pag-dismiss netong ombudsman natin illegal, di sana yung mga nagsampa ng kaso kay Villanueva nag-ingay. Di sana nag-refile sila ng ng kanilang appeal doon sa ruling nitong ombudsman na to. Kasi nung tawag dito, inindict siya ni Carpio. Anong ginawa ni Villanueva? Motion for reconsideration. Nanalo siya sa motion for reconsideration niya under the leadership of itong ombudsman na to. Di sana yung nagsampa ng kaso sa kanya kay Villanueva, motion for the motion pa yung ginawa nila. Hindi na wala na. Bakit? Kasi nga nakalagay doon yung reason bakit dinismiss. At valid yung reason kaya dinismiss yung kaso, kaya nga hindi na ulit isinampa So ngayon, ang gagawin ni Boying, pag-aaralan niya at i-refile niya kung kailangan. Pero ito ang masasabi sa iyo ni Ombudsman Martires. Sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva, kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimbat. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Tama. Magtrabaho ka, Boying. Panagutin mo yung mga magnanakaw sa gobyerno. Panagutin mo, hindi yung press con ka ng press con. Sa bagay, talagang magpapapress con niya. Ikaw ba naman, muntik ka na mamatay 5 beses, bali 6 na beses. Nagkaroon ka ng 6 na 6 na pagkakataon na pwede kang mamatay. Kaya talagang susulitin niya hanggat humihing at pumipintig ang puso ng tokmol na yan. Magpapapress ko niyan para yung mukha niya hindi makalimutan. Pero ito masasabi sa ni Martires, hindi ako kasing epal mo. Na lahat na lang ng kilos ko kailangan kong i-press con dahil hindi ko man trabaho yan. Ang trabaho ko mag-prosecute ng mga kawatan na taga-gobyerno. Hindi ko trabaho ang mag-prosecute or magpa-press con at doon mag-hearing. Magtrabaho ka, puro ka interview. Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging Alam nyo kung magkano yung pork barrel na yan na pinagtatalunan? Malaking issue na yan nun 10 million. 10 million. Alam mo ngayon kung magkano ninakaw? Trilyon. Trilyon. So ngayon, ito si Boying, ang gusto niyang habulin yung 10 million. Well, maliit, malaki.
ano yan, kung talagang ninakaw, dapat parusahan. Pero ang punto kasi dito, pwede natin gawin yan on a later day. Mas i-prioritize natin yung trilyon-trilyon kaysa 10 milyon. Di ba kasi mas malaking pandarambong yun eh. At saka yun, presko pa, bago pa. Yung mga sangkot dito sa trilyon-trilyon pagnanakaw na ito, hindi pa nila maitatago yung mga pera na yan. Hanggat kaya pa nating habulin, dapat ngayon tayo natin, kung sabi nga, strike while the iron is hot. Kaya lang hindi ang gustong mangyari nito ni Satanas. Yung 10 milyon habulin, yung bilyon, baya mo. Parang ganun ang gusto niyang mangyari. Announcement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng Nakakahiya yun. Alam mo, sobrang nakakahiya yun. Matalino man to si Remulla. Alam mo, bilib nga ako dyan nun eh. Matalino yan. Oh, bilib ako dyan nung congressman yan. Nung Pro Duterte. Bilib ako dyan. Pero po siya yan. Nung naging DOJ secretary, naging ombudsman, naging baliw na. Ibang klase eh. kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time I signed, I approved that resolution, Yes. granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In mas sistema ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay eh. Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapan. Sinasabi niya na secret kasi nga para mapagtakpan na tanga siya. Tapos humanap pa siya ng confirmation sa mga media. O alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Natural, hindi. Bago lang yung mga yan. Tsaka natural, hindi. Hindi nga nagpa-presko nito eh. Oh, pero tanungin mo yung mga taga-Office of the Ombudsman. Oh, totoo ba na, alam nyo ba na na-dismiss yung kaso ni? Oo, nasa system nga eh. Kung nasa system, hindi secret yun, nasa system eh. Kasi kung secret yun, wala sa system. The fact that it is in the system at it can be checked in the system kahit na sinong tao, Poncio Pilato, makikita siya sa database ng ng ombudsman. Hindi sikreto yun. Naging sikreto lang, pinalabas nyo lang na sikreto kasi nabisto kayo. Nabisto kayo, una, incompetence. Hindi kayo nagche-check. Pangalawa, nabisto kayo na target nyo talaga na ilihis yung issue sa flood control kasi nga, sinong binabanatan nyo? Marcoleta, si Chis Escudero, o katulad yan, binabanatan na naman nung asawa ni Caballo, si Caballo Vice Ganda. Binabanatan niya si Heart Evangelista dahil yung eskwelahan daw sa Sorsogon, bulok. Bukin ng ina niyan. Department of Education Secretary ba si Heart Evangelista? Tangin ng Vice Ganda to, ang yabang-yabang, kala mo pinatiles yung buong eskwelahan. Kung makasita kay Heart Evangelista, kala mo pinagawa niya yung buong eskwelahan, nag-donate ka lang ng konti tapos nagyayabang ka na. Sinisita mo na si Heart Evangelista, nag-donate ka lang ng magkano? O ako dito kay Heart Evangelista, mag-donate ako dun sa sa barangay ni Vice Ganda eh. Pagawan ko ng ng karera ng kabayo para hindi na umalis-alis ng lugar niya itong si Vice Ganda, di ba? So makikita mo yung target, pare-parehas yan, media, yan yung mga target. Ang target si Chis, si Bongo, Bato, Marcoleta, si Cayetano, si Villanueva, Jinggoy. O yan ang nila, yan ang nabisto sila dun na talagang nililihis nila. Tapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month?
And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan na ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits. Oh, malinaw malinaw na ang ombudsman hindi niya saklaw ang mga impeachable officials. Mga House of Representatives at saka mga Senado. Kasi ang Senado, pwede silang magtanggal ng mga miyembro nila eh. May ethics committee yan, di ba? Oo, na pwede nilang tanggalin on bad merits yung kanilang mga tao. Ang Congress ganyan. In-expel nila, di ba? In-expel nila si Arnie Tevez. Meron silang kapangyarihan na gawin yun. Oh, yun ang tanong dito, noong na-dismiss yung kaso ni Villanueva, which is nung 2019, sino Senate President niya? Si Tito Soto? Di ba? Sino ba Senate President nun? O, kung sino man ang Senate President nun, dapat tinake up itong kaso na to na kung na-dismiss yung kaso niya sa Ombudsman, the Senate can investigate their own member. And pwede nilang tanggalin o hindi tanggalin itong si Villanueva kung sa tingin nila may kasalanan talaga, tatanggalin nila. Kung sa tingin nila walang kasalanan, hindi nila tatanggalin. O, so noon, yun nga yung sinasabi nito ni Drilon na hindi na namin niya na-take up kasi nga, ang ombudsman, wala naman talagang jurisdiction. Yung leadership ng Senado, sana nung dinismiss ng ombudsman, nag-imbestiga yung leadership ng Senado at tiningnan kung bakit may kaso siya sa ombudsman. Valid ba yung kaso niya sa ombudsman? Hindi ba siya karapat-dapat na maging senador? Dahil dun sa kaso niya sa ombudsman, yun ang proseso. Hindi alam ni Boying yun. O, ngayon, pinatatrabaho pa rin ni Boying kahit na sinasabi na nga nito ni Drilon na top-notcher to sa bara. O, na sinasabi nito na, huy, hindi ubra. Hindi, hindi saklaw ng ombudsman ng mga congressman. As to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Sa totoo lang, di natin alam itong mga proseso na to eh. Nalalaman na lang natin itong mga proseso na to dahil sa kagunggungan ng mga nasa gobyerno ngayon eh. Tumatalino din tayo dahil sa kanila eh. Palakpakan natin.